Sariwa pa rin para sa mga naulila ang bangungot ng war on drugs ng Duterte administration. Kaya naman, nabuhayan sila ng pag-asa ngayong naaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. 8 taon na ang nakakalipas pero parang paulit-ulit pa rin daw binabangungot si Nanay Sara sa pagkawala ng kanyang 2 anak. Parehong anak niya ang halos magkasunod pinatay sa gera kontra droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan makita rin siya namin na kung anong ginawa sa mga biniktima niya, ganun din mangyari sa kanya. Kasi isa siyang, para sa akin, isa siyang bitdugo. Bitdugo. Mamamatay tao. Hindi rin napigilang maging emosyonal ni Tatay Rodrigo na nawalan naman ng 9 na taong gulang na anak matapos daw tamaan ng ligaw na bala dahil din sa war on drugs sa Caloocan noong 2016. Wala pong kaming kinalaman sa droga, pero pati kaming mga nabibiktima na ultimong pamilya ko. Para sa mga naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings, hindi sapat pero ginhawa ang pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Kahit paano, nagkaroon daw sila ng pag-asa. Ang apela nila, mahuli na rin daw sana ang mga kasabwat ng dating Pangulo sa war on drugs, kabilang na ang mismong mga pulis. Lahat na may kinalaman sa war on drugs, sana managot sila lahat. Lalo na si Bato. Binanatan din nila ang bunsong anak ni Duterte na si Kitty matapos magpetisyon ang kampo nito sa Korte Suprema na palayain at pabalikin na ang kanyang ama na papunta sa The Hague, Netherlands. Bakit po yung mga naging biktima niya? Nung sinabing wag po, tinuloy pa rin po nila. Tama lang po yun sa kanya. Sana po wag na siyang makabalik. Makulong na po siya talaga. Kasi po, kami nga pong humihingi ng katarungan, binigyan po ba nila? Ang human rights lawyer naman na si Angeline Bacudio, aminado ring simula pa lang ito ng mahaba-habang laban. Ang pinakamahalaga po para sa amin at sa pamilya ay nasimulan na siya. Wala pong nakakataas sa batas. 18 drug war victims ang inilipat sa La Loma Catholic Cemetery sa Caloocan. Inilagay ang kanilang mga labi sa urn at inilibing sa dambana ng paghilom na itinayo para sa mga biktima ng gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.